Isang magandang araw po sa ating mga bayani overseas Filipino workers din sa bansang Kuwait. Ako po si DJ Lakwacha. Mga kabayan na nakatanggap po tayo ng tawag o sa mismong kababayan natin na nasa airport ng kahapon na sila daw po ay naharang sa immigration dahil sila daw po ay meron daw po travel ban sa kanilang mga pangalan. So sa lahat po ng mga related po sa kanilang mga ganito po mga sistema din sa bansang Kuwait, especially po yung mga napapakutang po ng pera, kapalit po ang cellphone at kalaunan po ay kukuhain ng isang gadget at babayaran na lang po yung pinakakautang na doble na po sa inutang ninyo. Makinig po kayo. So mga kabayan, sa araw na ito mga kabayan, dalawa pong kababayan natin na domestic workers ang pauwi sana ng Pilipinas at ang kalaunan na sila po ay nakapag-check-in na po ng kanilang mga luggage at sila po ay pumila po sa immigration. Nakita po mismo ng immigration officer sa kanilang mga civil ID na meron po silang travel ban at sila po ay pinaproceed sa may mismong gilid ng opisina ng immigration at doon po napagtanto nila na sila daw po ay kanasuhan ng travel ban ng kanilang kumpanyang pinagkautangan ng pera, nakapalit po ang gadget, then kalaunan binawi ang gadget at pera na lang po ang inuhulungan na triple po sa inutang nila. So sa matotal po mga kabayan, sila po ay na-scam. Okay? So ngayon mga kabayan, ito nga daw po si kababayan ay binabayaran naman po itong naturang utang. Pero na sila po ay pauwi na po ng Pilipinas kahapon, na sila po nag-check-in dito sa Terminal 1 sa Kuwait, ay hinarap po sila ng immigration at meron daw po si kababayan na pagkakautang na 400 KD at isa pong kababayan natin ay napagkakautang na almost 900 KD. Na ngayon nga po ay talagang masama ang loob nila at dismayado po sila sa naturang utang na yon at agad daw po nilang pinontak yung kanilang pinagbabayaran at hindi nga daw po sumasagot. So ngayon, sa mga ganitong parte mga kabayan, especially po sa mga overseas Filipino workers natin na marahil po, alam po natin kung mga kabayan na marami po tayong mga OFW ang nabiktima po ng mga ganitong mga pautang, especially po sa online. Hanggat maaari po, ayusin nyo na po at i-double check nyo po ang mga civil ID ninyo bago kayo umuwi ng Pilipinas, 1 buwan o 2 buwan bago kayo umuwi ng Pilipinas. Dahil posibleng mangyari din po ang nangyari sa inyo sa kababayan natin na dalawa ay hindi po nakalabas ang immigration dahil may pangalan po, meron po silang travel ban sa immigration sa airport. So ngayon, ito nga po ay inaayos po ng kanilang mga employer at sa lahat po ng mga overseas Filipino workers natin, iwasan po natin ang ganito po mga kalakaran na pautang sa online. Especially po, kapalit po ang gadget or meron papapirmahan sa inyo mga gadget na hindi nyo naman po inutang, huwag po tayong pepirma doon mga kabayan. At syempre, inaabisuhan din po natin yung mga OFW po natin na meron po mga cases na ganito na pag-ingatan nyo po mga kabayan dahil posible pong makadagdag po ito sa magiging kaso ninyo pag kayo po umuwi ng Pilipinas at posibleng hindi po kayo makauwi dahil po ito po ay labag sa batas po ng Kuwaiti government. So ingat po mga kabayan, ako po si TJ Lakwacha, mabuhay po mga kabayan Pilipino, ingat po mga kabayan.